Welcome sa Hey Anime Sensei. Isang buwan na ang nakalipas nang malaman ni Luciel ang patungkol sa Substance X at sa nakalipas na buwan ay patuloy niyang ginalugad ang 31st hanggang sa makaabot siya sa 40th floor, ngunit hindi muna siya tumuloy rito dahil iba ang kanyang pakiramdam sa makakaharap na kalaban, kaya pumunta muna ito sa Adventurers Guild para makakalap pa ng mga impormasyon. May isang bata ang humila sa damit ng binata nang papasok na sana siya sa guild, kaya kanya itong kinausap, ngunit kaagad niyang naisip na baka gawa na naman siya ng isang hindi magandang nickname kapag makita siyang kausap ang bata, kaya isinama niya na lamang ito sa loob. Nagulat si Luciel dahil si Monica at Nana Ella ang bumungad sa kanya, kaya tinanong niya ang dalawa kung ano ang ginagawa rito, ngunit bigla kaagad hinawakan ng mga adventurers ang binata para dalhin sa mga sugatan. Nag-umpisa kaagad ang paggamot ng binata at bago niya simulan ang paggamot sa iba ay hiniling muna nito sa babae na alamin kung ano ang sasabihin ng batang humingi ng tulong sa kanya. Habang ginagamot ang iba pang sugatan ay napapaisip ang binata kung ano ang ginagawa ng dalawang babae dito sa kapital, kaya naisip na lamang ni Luciel na narito sila para sabihin sa kanya na ikakasal na sila. Matapos pagalingin ni Luciel ang mga sugatan ay sinabi sa kanya ng kanyang pinakiusapan na alamin ang sasabihin ng bata na magmadali silang pumunta sa lugar kung nasaan nakatira ang mga mahihirap. Nag-volunteer si Nana Ella at Monica na samahan ang binata at ganun rin ang guildmaster nang marinig ang lugar ng kanilang pupuntahan. Pagdating sa lugar ay makikita ang mga sirang kabahayan at mga beast folk na nakaupo sa labas ng kanilang pamamahay. Narating na rin nila ang mga sugatang grupo na nakilala ng guildmaster na mga representatives na mula sa Yenes na isang independent city-state na inatake ng malaking grupo ng mga magnanakaw nang malapit na sila sa border, kaya dahil napakarami nila ay pumunta na lamang ang bata sa Adventurers Guild para humingi ng tulong. Unconscious na tumayo ang sugatang lalaki na may hawak na patalim at inatake si Luciel sa tagiliran, kaya naalala niya na naman ang masamang nangyari sa kanya dati, ngunit hindi nagpatinag ang binata at binunot ang patalim at pagkatapos ay gumamit ng area high heel, kaya ang lahat ng nasa paligid ay gumaling pati ang kanyang sugat. Ginamitan rin ng binata ng purification at recover ang mga beast folk, kaya ligtas na ang grupo at masayang niyakap ng lalaking umatake sa binata ang batang humingi sa kanya ng tulong. Dumating rin ang isang grupo na nakatira sa lugar para hilingin kay Luciel na tulungan rin ang mga nakatira rito. Pinagaling rin naman ng binata ang mga residente, ngunit dahil merong mga tuntunin ay hindi niya ito pwedeng gawin ng libre, kaya ginawa niya lamang ito bilang isang charity. Nilinis rin ni Luciel ang pinagmumula ng nakakahawang sakit at ipinaliwanag sa mga residente ang kahalagahan ng public safety at regular na paglilinis para maiwasan ang kanilang pagkakasakit, kaya dahil dito ay isinigaw ng mga residente ang nickname ng binata na Saint Weirdo. Kinagabihan ay nag-dinner si Luciel kasama si Nana Ella at Monica sa city center sa holy capital ng Shurul. Dito ay nalaman ng binata na nag-alala si Nana Ella nang siya ay masaksak, kaya ganun na lamang ang kanyang saya na may nagmamalasakit sa kanya at inisip na magpapalakas ito sa kanya para labanan ang boss sa level 40. Dito na naliwanagan si Luciel na dahil ikakasal na si Melina at Mernel, kaya bumisita si Monica at Nana Ella dito sa kabisera bago maging busy ang lahat, kaya nagulat rin ang binata na sinabi na pala ito ng dalawa sa sulat nila kay Luciel. Dahil sa usapang ito kaya nalaman ni Luciel at ng dalawang babae na wala silang natatanggap na sulat sa bawat isa, at ganun rin si Brod, kaya kinausap ni Luciel ang guildmaster sa kabisera at nalaman na nakaimbak lamang pala ang kanyang mga sulat dahil nakalimutan niya itong ipadala dahil pala Walwell pala ang beshi na yan. Tinuldukan na rin ng binata ang usap-usapan ng mga adventurers na si Nana Ella at Monica ay mahalaga sa kanya dahil sila ang dahilan kung bakit siya naging healer at nagawa ang mga mahihirap na pinagdaanan kasama ang pag-survive sa training ni Brod, kaya hindi makapaniwala ang mga adventurer na nakalagpas ang binata sa training ng kinakatakutang whirlwind. 3 gabi lamang ang itatagal ng dalawang babae sa kapital, kaya napagpasyahan nilang gugulin ang kanilang oras na samahan si Luciel na magpagaling ng mga sugatan sa training hall. Nagdaos rin ng isang malaking walwalan ang guildmaster para sa lahat bilang isang paghingi niya ng tawad patungkol sa mga liham ng binata, hanggang natapos na ang 3 gabing pananatili ng dalawang babae sa kapital at kailangan ng bumalik sa Mer Atoni, kaya naging emosyonal ang binatang nagpaalam sa dalawa. Nagbigay naman ng respeto ang mga beast folk na pinagaling ni Luciel kasama ang umatake sa kanya na humingi pa ng tawad at pinagsisihan ang kanyang ginawa, lalo na nang kanyang nalaman na isang ginag-alang at high-rankang healer pala ang binata, kaya kahit ibigay niya umano ang kanyang buhay ay hindi pa rin ito sapat. Na-touch na lamang ang beast folk nang sinabi ni Luciel na wag nitong sayangin ang kanyang buhay, at pagkatapos nito ay nagkwento na ang beast folk sa binata na narito sila para magkaroon ng Healers Guild sa Yenes.
Ipinaalam ng tumatayong leader na nagbunga ng maganda ang kanilang meeting sa Pope kaya laking pasasalamat ng mga Beastfolk dahil niligtas ni Luciel ang kanilang buhay kaya nila ito nagawa. Ilang sandali lamang ay dumating rin ang masayang batang babae na nagngangalang Sheila na anak ng tumatayong leader ng grupo ng mga Beastfolk at dito ay pinaalam ng kanyang ama na dahil sa aksidente ay nagkaroon ng damage ang vocal cord ni Sheila. Sinabihan ni Luciel na isang bayani ang batang babae sa pagligtas sa kanyang mga kasama at pinayuhang wag niyang hayaang pigilan siya ng tadhana at pagkatapos nito ay ginamitan ni Luciel ng extra heal si Sheila na kahit hindi pa siya bihasa rito ay nagbaka sakali si Luciel na makakatulong ito na mabalik ang boses ng bata kahit kaunti lamang. Sa training grounds ng mga Valkyrie ay ipinaalam ni Luciel kay Lumina na narating na nito ang 40th floor ngunit nag-aalala pa rin siya na baka hindi pa siya ready na harapin ang halimaw kaya naisip na lamang ni Lumina na mag-spar sila ni Luciel dahil halos isang taon na rin simula nang pumunta ang binata sa headquarters kaya gusto ng babae na malaman kung gaano na ang iniunlad ng binata. Nag-umpisa ng maglaban ang dalawa at dito ay lalong namangha si Luciel kay Lumina dahil kahit ginamit na nito ang physical enhancement skill sa kanyang sarili ay kailangan niya pa ring gamitin ang lahat para dumipensa sa babae kaya pinalitan ni Luciel ang kanyang espada para mahagis kay Lumina na kanyang ikinagulat. Akala ni Luciel ay magagalit sa kanya ang babae ngunit napangiti na lamang ito at namangha dahil hindi niya inakalang magiging ganito kalakas si Luciel kaya kanyang hiniling na umatake ang binata at natapos ang kanilang spar na pagod ang ating bida. Pinabatid ni Lumina na nag-improve na talaga si Luciel ngunit pinayuhan niya ang binata na wag nitong labanan ang mga malalakas na kalaban kaya may naiisip na si Luciel kung paano magpapatuloy. Makalipas ang 6 na buwan ay nagpasya na si Luciel na pasukin ang 40th floor dahil sapat na ang kanyang nilaang pagsasanay para dito kaya binigay na rin ni Katleya kay Luciel ang sulat mula kay Lumina. Isang tila knight na may pambihirang kasanayan sa paggamit ng 2 sandata na ang fighting style na gustong gamitin ni Luciel ang kanyang nakaharap. Sinubukan niya itong gamitan ng purification ngunit walang epekto kaya pisikal na atake ang kanyang ginawa ngunit tila wala rin itong masyadong epekto sa undead kaya na-corner siya sa isang sulok buti na lamang ay pinalabas ng binata mula sa magic sack ang mga substance X na maging ang undead ay iniiwasan. Sinubukan ni Luciel ang lahat ng uri ng atake sa undead at kapag mapinsala siya ng halimaw ay bumabalik siya sa safe zone na nilagyan niya ng substance X. Makalipas ang 1 linggo ay unti-unti nang nauubos ang pagkain ni Luciel. Naghinala man siya sa simula na isang peking labyrinth lamang ito ngunit ngayon ay unti-unti na itong nag-iiba simula nang maputulan siya ng mga kamay at halos mamatay ngunit wala pa rin siyang idea kung bakit ayaw tumaas ng kanyang level. Inatake na ulit ni Luciel ang undead at dahil sa tagal na nilang naglalaban ay nakukuha na nito ang pattern ng atake ng halimaw. Dumagdag rin dito ang pag-visualize ni Luciel ng paulit-ulit sa nakalipas na kalahating taon kung paano manalo sa kanyang kalaban na gumagamit ng 2 sandata kaya nakatulong ito para pigilan ang atake ng halimaw kaya nagkaroon ng pagkakataon ang binata na atakehin ang tagiliran ng halimaw. Nagtiwala si Luciel sa payo ng kanyang master na kahit hindi siya sigurado na gumagana ito sa undead ay wala na rin siyang choice dahil may mga tao siyang gustong makitang muli kaya nagbigay ito ng kalakasan sa binata para maputol ang ulo ng malakas na halimaw. Kinuha ni Luciel ang libro na naiwan ng halimaw at pagkatapos nito ay gusto na sana niyang bumalik sa taas ngunit ayaw bumukas ng pinto kaya nagpatuloy na lamang siya pababa papunta sa 50th level na nakatali sa kanyang katawan ang kanyang secret weapon kaya iniiwasan siya ng mga halimaw.